Sa ikaapat na pagkakataon, muling bumisita sa bansa si U.S. Defense Secretary of State Lloyd Austin na nag-courtesy call din kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagkikita ng dalawa sa Malacanang. Nagpahayag si Austin kay Pangulong Marcos na magbibigay ang U.S. ng $1 milyon sa Pilipinas sa harap ng iniwang pinsala ng 6 na magkakasunod na kalamidad na tumama sa bansa. Ito ay dagdag sa halos 100,000 pounds na relief supplies na una nang naibigay ng Amerika. Sa pagkikita ng Chief Executive at ni Austin, nagsabi ang defense official ng US na kanila na ding pinayagan ang US troops na tumulong sa tropa ng Pilipinas sa paghahatid ng tulong sa mga biktima. Kasabay nito ay ang pagpapaabot ng dasal at pakikidalamhati para sa mga Pilipinong nasalanta ng kalamidad. Mr. President, I've authorized U.S. troops to help Philippine forces provide life-saving aid to the Filipino people. The U.S. has also secured another $1 million in urgent humanitarian aid, and that will enhance the work of USAID. Nagpaabot naman ang Pangulo ng pasasalamat sa nasabing hakbang ng US government sabay puri sa malaking tulong ng EDCA sites na ay nagsilbing staging areas para maipwesto ang mga tulong sa mga typhoon hit areas. Ipinahayag ng Pangulo na mas naging madali ang kilos ng pamahalaan dahil sa EDCA sites at nakatulong ang mga ito na maisagawa ang bisyong maihatid ang kailangan tulong kahit sa mga isolated areas. 6 typhoons in about less than 4 weeks. And we were able to do a better job than we would have done otherwise because of the EDCA sites, on which we conducted a great many of our HADR missions. Kasama din sa napag-usapan ni Pangulong Marcos at ni Secretary Austin ang mas lalo pang pagpapatatag sa alyansa sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos habang binigyan din rin ng US official ang pangako ng Amerika na suportahan ang mga Pilipino sa panahon ng krisis. Para sa Balitang Pambansa, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas.